Bakit nga ba ang Pilipinas, biglang tila ayaw na, o umiiwas ng bumili ng mga susunod na armored vehicles mula sa mga sikat na defense contractors sa Israel? Isang malaking revelasyon ang yumayanig ngayon sa defense community ng bansa, at ito ay may kinalaman sa isa sa pinaka-inaabangang asset ng ating hukbong katihan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng ating Armed Forces of the Philippines o AFP Modernization Program, lalo na matapos ang naging madugong karanasan natin sa Marawi Siege noong taong 2017, naging napakalinaw ng isang bagay, kailangan natin ng mga makabago, matibay, at maasahang armored personnel carriers. Ang ating mga lumang tangke, bagamat lumaban ng buong tapang, ay kailangan na ng mga kapalit na mas angkop sa makabagong panahon ng pakikidigma. Kaya naman, noong taong 2021, naging usap-usapan at ipinagdiwang ang pagpirma ng Department of National Defense sa kontrata para sa 28 units ng modernong Guarani 6x6 armored personnel carriers. Bahagi ito ng Horizon Ting Modernization Program. Lahat ay excited. Sa wakas, magkakaroon tayo ng gulong na sasakyan na kayang tumawid sa mga ilog, mabilis sa kalsada, at may kakayahang protektahan ng ating mga sundalo mula sa mga pampasabog at matataas na kalibre ng armas. Pero fast forward sa taong 2024 at 2025, bakit parang naging kapansin-pansin ang matinding delay sa proyektong ito? Sa target na 28 units, humigit kumulang kalahati pa lang ang nai-deliver sa bansa. Ang mas malala, ang mga sundalo natin sa field ang naiipit sa paghihintay. Ang mga kagamitang inaasahan sana nilang magagamit na ngayon para sa internal security operations at pagbabantay sa ating teritoryo, ay nananatiling drawing para sa maraming unit. Ang matinding usap-usapan ngayon sa mga defense forums at sa loob mismo ng mga corridors ng Camp Aguinaldo. Ang mga susunod na batch ng ating mga armored vehicles, malamang ay hindi nadadaan sa Israel. Rekta na raw sa bansang Brazil. Pero ano ang totoong dahilan sa likod ng malaking pagbabagong ito? Geopolitics ba ito? Problema ba sa pandaigdigang supply chain? O sadyang sumabli lang talaga ang pangakong after-sales support ng supplier? Hihimayin natin ang napakalalim na kwento sa likod ng ating armor modernization, at kung bakit kailangan nating baguhin ang ating diskarte. Para maintindihan natin ang ugat ng problema, kailangan nating balikan kung paano ba binuo ang kontratang ito mula sa simula. Ang Guarani Project ay hindi isang simpleng bilihan sa tindahan. Ito ay parang isang malaki at komplikadong internasyonal na puzzle. Ang mismong katawan o chassis ng sasakyan, kasama na ang gulong at armor nito, ay ginagawa ng kumpanyang Aveco Defense Vehicles na nakabase sa bansang Brazil. Sila ang itinuturing na master pagdating sa mobility ng sasakyang ito. Pero, dahil ang Pilipinas ay may matagal ng tiwala sa advanced na teknolohiya ng Israel, partikular na sa kumpanyang Elbit Systems na siya ring nag-upgrade ng ating mga lumang M113 armored personnel carriers, sila ang kinuhang prime contractor. Ang napagkasunduan, bibilhin ng Elbit ang chassis sa Brazil. Lalagyan nila ito ng mga high-tech na palaman mula sa Israel, tulad ng makabagong battle management system, software-defined radios para sa mas malinaw at ligtas na komunikasyon, at mga automated na remote weapon stations. Pagkatapos makabit ang lahat ng ito, saka pa lang ito ay deliver sa Pilipinas. Maganda sana pakinggan, pero dito nagkakapasa-pasa ang responsibilidad. May isang napakalaking detalye na nakaligtaan ng marami, ang makina, transmission, at ilang napakahalagang components ng Guarani ay hindi gawa sa Brazil at hindi rin gawa sa Israel. Ito ay gawa sa bansang Germany. At dito na pumasok ang pinakamalaking hadlang. Noong maghigpit ang European Union, at partikular na ang gobyerno ng Germany, sa kanilang mga export restrictions laban sa pagpapadala ng mga armas na posibleng magamit sa mga conflict zones, biglang na-stop ang produksyon ng ating mga tangke. May sariling mahigpit na batas ang Germany pagdating sa human rights at arms exports. Dahil dito, hindi makagalaw ang kumpanyang Elbit Systems. Kailangan muna nilang makakuha ng napakahirap na clearance mula sa gobyerno ng Germany bago ma-export ang mga piyesa ng makina palabas ng Brazil, para maipadala sa Israel, at para tuluyang mabuo at maipadala sa Pilipinas. Ang resulta ng lahat ng red tape na ito, ang Pilipinas ang nagdusa. 2021 pa nilagdaan ang kontrata. Pero pagdating ng 2026, para tayong umorder ng isang napakamahal na package online na na-stock sa customs ng 5 taon dahil lang sa kakulangan ng permit. Bukod sa issue sa Europe,
hindi natin pwedeng i-ignore ang isa pang napakalaking elepante sa kwarto, ang kasalukuyan at tumitinding sitwasyon sa gitnang silangan. Kapag ang pangunahing defense supplier mo ay nasa gitna ng isang aktibong digmaan, asahan mo na magbabago ang lahat ng kanilang mga prioridad. Ang Elbit Systems ay hindi lang basta kumpanya, sila ay isa sa mga pinakamalaking provider ng armas, bala, at teknolohiya para sa mismong Israel Defense Forces. At hindi lang sa paghihintay ng delivery natatapos ang kalbaryo. Nandyan ang panibagong sakit sa ulo na pangmatagalan, ang maintenance at after-sale support. Dahil ang opisyal na kontrata natin ay nakapangalan sa Elbit Systems, hindi tayo pwedeng dumiretso sa kumpanyang gumawa ng makina. Kailangan munang sumulat ng pamunuan ng Philippine Army sa Israel para humingi ng pyesa. Ang Israel naman, makikipag-ugnayan sa Iveco Defense Vehicles sa Brazil. Tapos, ipapadala ng Brazil ang pyesa papuntang Israel, bago tuluyang ipadala ng Israel papunta sa Pilipinas. Ang haba ng proseso, kapag direkta na ang Pilipinas sa Iveco Brazil para sa mga susunod na batch, napuputol na ang middleman. Mas mabilis ang shipang logistics dahil point-to-point na ito. Mas direct ang makukuhang technical support ng ating mga mekaniko. Ito ang mismong kahulugan ng tinatawag na Smart Defense Procurement. Bukod pa rito, ang pag-bypass sa system integrator tulad ng Elbit ay nagbubukas ng pintuan para sa open architecture. Kapag direct purchase ka na ng base chassis, hindi ka na obligado na gumamit ng Israeli systems lang. Maaari na tayong mag-explore sa pandaigdigang merkado ng mas abot kaya o mas advanced na systems mula sa ibang bansa, gaya ng teknolohiya mula sa Turkey o South Korea. Ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na technological sovereignty. Sa huli, ang desisyong ito ng DND na mag-pivot patungo sa direktang pakikipag-ugnayan sa Brazil ay isang napakatalino at praktikal na hakbang. Kailangan ng ating mga sundalo ng sasakyan na maaasahan sa gitna ng labanan, hindi yung kagamitang laging nakapila para sa export permit sa kabilang panig ng mundo. Ang tunay na modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa pagbili ng pinakamahal na armas, kundi ang pagkakaroon ng kagamitan na madaling i-maintain, laging handa, at walang geopolitikal na sagabal kapag ginagamit na. Kayo, ano ang tingin niyo sa napapanahong isyong ito? Dapat na ba talagang tuluyang i-decouple at ihiwalay ng Pilipinas ang ating defense acquisitions mula sa mga middleman system integrators? I-comment nyo na ang inyong saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe para sa marami pang malalalim at makabuluhang defense updates. Ako ang inyong host, at ito ang inyong defense update. Hanggang sa muli, at palaging mabuhay ang Pilipinas!